Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin ng Diyos at namasdan muli natin ng isang magandang umaga sa kanyang biyaya lamang at salamat sa pagkakataon na ako'y makapaglingkod sa ating mabuti at dakilang Diyos na puno ng grasya at ng pag-ibig. At simula nang binigay sa akin ng assignment na ito na inyong isang tagapagsalita sa ating Rebap Camp 2024 na ang tema ay Lord, Teach Us to Pray. Simula noon ay nanalangin ako na Lord, teach me to pray. At lalo na ang topic ko ngayon na ibinigay ay kaligtasan sa mga makasalanan. Ito yung applicatory prayer topic ng ating Lord's Prayer. So inisip ko dito sa topic natin na panalangin para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Na kundi maligtas ay walang hanggang paghihirap, hiwalay sa Diyos, magpakailanman. Iniisip ko ang aking sariling kaligtasan at kaligtasan din ng aking mga mahal sa buhay. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na ako ay makadalaw sa aking mga minamahal na kamag-anak na namatay doon sa Marinduque, ako'y agad na pumunta doon at ako'y nagkaroon ng pagkakataon dahil sa isang uncle ko na dating dean ng Marinduque State College. Sa kabila ng kanyang mga maraming accomplishment, siya'y pumanaw. At ako'y nakapangaral doon ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And after a week ay meron din kaming kamag-anak doon na namatay sa Mindoro naman, kaya ang aming pinsan ay nagkaroon kami ng pag-uusap na magkaroon ng pagtitipon upang maipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. At ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makadalaw sa aking mga uncle at auntie na mga nasa edad na. At sinikap ko na buksan ang Biblia at ipahayag sa kanila ang magandang balita na si Kristo lamang, walang iba, ang makapagliligtas sa mga makasalanan. Pagpunta doon sa Mindoro, kailangan dumaan dito sa Batangas Pier. At medyo nagulat ako dahil maganda yung pier doon sa Batangas, parang airport na pala. So merong magandang doon, merong magandang CR, katabi ng CR ay prayer room. So tama-tama dahil yun ang iniisip ko na topic natin patungkol sa panalangin. And then doon sa malapit doon ay meron ding mga waiting na upuan para sa mga pasahero at marami ding magagandang kainan. At doon sa harapan kung saan naghihintay kami, ang aking pamilya, ang mahal na asawang isa at isang anak, ay naghihintay doon sa upuan at mayroong sa tapat nila namin ay mayroong store, tindahan na ang pangalan ay Heavenly Hamburger. So sabi ko sa aking asawa na nakaupo at maraming mga pasahero naghihintay, do you want to go to heaven? The alternative is hell. So nagtawanan yung mga pasahero doon na nakaupo. And then sabi ko sa aking nag-iisang asawa, for the meantime, do you want Heavenly Hamburger? Hindi ko alam kung may hamburger sa langit. Pero ang gusto kong puntuhin, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang pinakapunto ng ating tema, na issue ito ng langit at ng impyerno. Ito ay issue ng walang hanggang sa piling ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa, magpakailanman. Ayon sa Revelation 21, 1-6, wala nang pagluha kasama ng Diyos. Magpakailanman sa mga naligtas sa biyaya ng Diyos. At kung hindi maligtas, may forever talaga hiwalay sa Diyos. Magpakailanman
forever and ever, billion of years, hiwalay sa Diyos. Walang biyaya. Yan ang issue, mga kapatid. At kung ikaw at ako'y niligtas, alam mo, ito'y biyaya lang ng Diyos. Bakit hindi tayo mananalangin sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak at kakilala na hindi pa mananampalataya? Issue ito ng walang hanggang langit o impyerno. So ito ang ating topic, applicatory topic ng the Lord's Prayer. Lord, teach us to pray. It is specifically praying for the salvation of sinners, ng mga makasalanang kagaya mo at kagaya ko. Yung last camp natin ay 2019. At ang topic doon ay so great, a salvation, dakilang kaligtasan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. And after that ay 5 years natigil dahil sa COVID-19 pandemic. And as of today, 7 million ang pinatay ng virus na ito worldwide. Hindi mo iisipin, mga kapatid at kaibigan, at sa lahat kayo nanonood ngayon, dahil ito alam ko ay online, ito ang binigay ng Panginoon sa gitna ng kanyang ginawa ng pagpatay. 7 million, nagbigay siya ng technology nang sa ganon ay mapakinggan mo ang ebanghelyo ng Diyos. Malaman mo na ang Diyos na ito ay soberano, na nahahabag, na nagliligtas. Hindi lamang sa mga bagay na pantemporary, kundi pangwalang hanggang. So great the salvation. And now, Lord, teach us to pray, particularly for the salvation of sinners. And so gusto kong hanguin natin ang aral na yan dito sa aklat, sa Ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas. Magandang tandaan itong teksto na ito, Matthew 6, 1-14. Luke 11, 1-14. Luke 18, 1-14. Pero magpo-focus tayo sa Ebanghelyo lamang dito ni Lucas, sapagkat ang kanyang hangarin dito ay malaman ng buong sanlibutan na walang ibang tagapagligtas dito sa mundong bumagsak sa kasalanan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Lucas chapter 11, muli nating basahin ang banal na salita ng Diyos. Praise the Lord, we're still alive. Darating ang time, wala ka ng pandinig. Because you are dust, and to dust you shall return. And sa habag ng Panginoon, ito ang salita ng Diyos sa Ebanghelyo ayon kay Lucas 11. Siya'y nanalangin sa isang lugar at ang siya'y makatapos sinabi sa kanyang alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Ang sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo sa amin ang bawat araw ng aming pang-araw-araw na pagkain, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso. Verse 5, sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, kaibigan, pahiram mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At siya nasa loob at sasagot, huwag mo akong abalahin. Nakasara na ang pinto. Nasa higaan na kami ng aking mga anak. Hindi ako makabangon upang mabigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, bagamat hindi siya bumabangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya'y babangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakatagpo
at ang tumutugtog ay pinagbubuksan. Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda, ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak? Gaano kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Jump to chapter 18 of Luke. Sinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya sa isang lungsod, may hukom na hindi natatakot sa Diyos. Walang taong iginagalang at sa mga lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta dito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Isinalaysay rin niya ang talinhaga ito sa ilan sa nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo, ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangalunya, o gaya naman ng maniningil ng mga buwis na ito. 2 ulit ako nag-aanyuno at sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit kundi dinadakukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang tawag ito na inaring ganap sa halip ng isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibinababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Purihin natin ang ating Diyos sa kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin mga kapatid at hilingin natin ang habag ng Panginoon na pagpalain tayo ng kanyang banal na salita. O aming dakilang Diyos, salamat muli sa bibigay sa amin ng bagong hininga at buhay at pagkakataon na magkasama-sama bilang mga magkakapatid. At tunay po ng tema na ito ay kailangan namin, O Diyos, ang iyong habag na kami iyong turuang manalangin. At lalo, Panginoon, na hindi lamang iniisip ang aming mga sarili, kundi ang aming kapwa, na sa iyong habag ay maligtas sa iyong kapangyarihan at biyaya lamang. At ang kapurihan ay sa iyo lamang. Ito'y dalangin po namin, O dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maganda na ating tingnan ang background nitong ebanghelyo ni Dr. Lucas na isang magaling na historian. At siya'y nagsiyasat mabuti ito upang malaman at maipahayag sa patnubay ng Espiritu Santo na walang ibang tagapagligtas sa buong daigdig maliban sa ating Panginoong Hesukristo na siyang pangako sa lumang tipan at natupad sa pagparito siyang Mesiya, siyang tagapagligtas ng sanlibutan ng mga makasalanan. Kaya ipinahayag niya dito ang ating Panginoon sa kanyang kapanganakan, sa kanyang ministeryo sa Galilea. At itong ating teksto ay makikita sa Lucas 9-19. Ito ang mga pangyayari, mga pagtuturo na kung saan siya'y patungo sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem na siya'y inihula na mamamatay, ibibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng mga makasalanan ng kanyang bayan, ng kanyang mga tao. Magandang tingnan natin dito ang pagitan ng ating binasa sa Luke 11, ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon ng may pagtsatsaga na siya'y nagsasabi dito na mayroong isang
tatlong magkaibigan, isang kaibigan na may kaibigan at humingi ng tulong sa kaibigan para maibigay sa kaibigan. At itong isang kaibigan na hiningan niya na hating gabi ay naabala na at hindi siya maaaring makabangon sapagkat kung bumangon siya sa panahon na yon ay magigising ang lahat. Ngunit siya'y matyaga na nanghihingi para may maibigay. Kaya nakita natin dito ang punto ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo ito. Ang inyong Diyos ay higit na nagmamalasakit sa inyo. Kaya kayo ay kumatok, kayo ay humingi, kayo ay humanap at ipagkakaloob sa inyo. At binigyan pa tayo ng isang kwento ng parabola na ang ating Diyos ay hindi malupit na Diyos. Siya'y compassionate, siya'y mahabaging Diyos. Na tunay dito sa Lucas 18 ay nakita natin ng isang balon ng nanghihingi ng hustisya. Ipinapakita ang contrast dito ng ating Ama na nasa langit. Ang ating Diyos ay hindi kagaya ng iba. Siya'y puno ng habag at biyaya. At tayo'y ini-encourage dito mga kapatid na lumapit sa Kanya, na tayo ay maging persistent, maging matyaga sa ating pananalangin. We persevere sa pananalangin sa harapan ng ating dakilang Diyos na soberano at mahabaging sa lahat. At siya'y nagsabi pa nga, kayo na mga masasamang ama, marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na mabuti sa lahat ng panahon. Mga kapatid kay Kristo, mga kaibigan, ito ang Diyos na ating nilalapitan. Ito ang ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ito ay encouragement sa atin, lalo na sa panalangin, sa mga taong nasa labas ng kaharian ng Diyos. Sapagkat kapahamakan ang nasa labas ng kanyang kaharian. Kaya sa pagitan ng Lucas 11 at 18 ay marami ditong pagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa pagparito ng Panginoon, narito na ang kaharian ng Diyos. Siya ngayon ay naghahari. Siya ay Panginoon ng mga Panginoon. At ang bawat kanyang nilalang ay dapat tumugon sa kanya ng may pagkilala, may pagsamba, may pagpapakababa, may pagsisisi at pananampalataya. Sapagkat may mga parabola dito na kanyang inilagay upang tayo bigyan ng babala, ng paalala. For example, sa Luke 16, isang mayaman at ubod ng hirap na si Lazaro. At ang sinabi dito ay merong Hades at Hell. Katumbas ng Hell sa kanyang paghihirap at iyon ay permanent na. And for example, dito sa Luke 17 to 22, sinasabi ng Panginoon na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at muling babalik. At sa kanyang pagbabalik ay gagaya sa panahon ni Noah, na kung saan ang mga tao ay walang panahon sa Diyos. Kumain, matulog, mag-asawa, kapalit walang pagkilala at pagsamba at walang takot sa Diyos. At kung paano sa panahon ni Noah, na winasak ng Diyos ang lahat ng mga taong walang pagkilala sa Kanya. Ganoon sa Kanyang muling pagbabalik. And then meron tayong babala dito sa panahon sa Lucas 17:29, kung saan sa Sodom and Gomorrah ay hindi nakinig sa babala ng Diyos. Nagpatuloy sa kasamaan at rebelyon. Kaya winasak niya ang Sodom at Gomorrah. Naligtas lang ang pamilya ni Lot at maging asawa niya ay naging pillar of salt. So ang buhay sa kaharian ng Diyos ay tinuturo ng Panginoon ay tunay na pagpapala sa labas ng kanyang kaharian. Sa mga hindi paligtas ay tunay na distraction at kapahamakan magpakailanman. Mga kapatid, mga kaibigan, niisip ko maraming hindi ligtas dito. Kaya dinala ka dito ng Panginoon, wala ka sa ibang lugar, maraming gustong pumunta dito, pero agad-agad nagsara, bakit naman ikaw ay nakapasok? Dahil ba ikaw mas dakilang bata at matanda? Hindi. Nais ng Diyos na ikaw ay tunay na maligtas. At kayo na binigyan ng oportunidad na gumamit ng technology ng Diyos
Saan man kayo sa sulok ng mundong ito, nais niya na kayo bigyan ng babala. Tingnan mo ang iyong sarili sa kanyang harapan bilang iyong manlilikha. At tayo mga kapatid, pareho ang ating kalagayan noon. Hindi tayo naligtas sa pandemic dahil mas mabuting tao tayo. Nahabag ang ating Diyos. At bilang kanyang mga anak, tinuturuan tayo ng patuloy ng kababaan ng loob at maging kagamit-gamit sa Kanya, sa ikapupuri niya, sa pananalangin para sa kaligtasan ng makasalanan. Isang Puritan na nagsabi sa mga pastor, preach as a dying man to dying men. Ganun din ang prinsipyo sa lahat ng buhay ng mga mananampalataya. Pray as a dying men and women to dying men and women. And that is permanent. And that is forever. So nais kong dalhin sa prinsipyo ng ating binasang banal na salita ng Diyos. Aming mensahe na ito. That salvation of sinner rests solely in the hands of our sovereign God through faith in Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit alone. And this should motivate believers with all humility to pray boldly, persistently, and with perseverance while there is yet grace of opportunity. Nawa, dalhin natin ang mensaheng ito, mga kapatid, mga kaibigan, ng kaligtasan ng mga makasalanan ay nasa kamay ng ating soberanong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na regalo ng Diyos sa ating Panginoong Hesus Kristo at sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo lamang. At ito ay dapat nagbibigay sa atin ng motibasyon na may kababaang loob na manalangin, na may katapangan, walang humpay, at may pagtatyaga hanggat may biyaya ng pagkakataon. Nang sa ganoon sa kanyang habag, marami ang maligtas sa kanyang ikapupuri lamang. Lumalapit tayo sa ating Diyos na banal, 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 makapangyarihan sa lahat. Sa inyo bang pagmamasid dito sa mga bundok diyan? Naisip mo ba na yan ay kapangyarihan ng Diyos sa kanyang paglilikha? Sa pagmamasid mo sa sangkalangitan at sa kabituin at sa araw, iyo bang naisip na ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos? Saan mo baling ang iyong mga paningin? Sa iyong pagtingin sa iyong mga mukha, nakikita mo ba ang kanyang kagalingan sa paglikha sa mga tao ayon sa kanyang wangis, bagamat bumagsak sa kasalanan? Siya ang ating Diyos na mamahala sa lahat at tayo ay lumalapit sa Kanya ng may pagpapasalamat, may pagpapakumbaba. Dahil sa Kanyang kahabagan, siya'y nagpahayag ng Kanyang sarili, ng Kanyang kadakilaan, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagliligtas, ng Kanyang paghahatol, na kung hindi niya ito ipahayag mula sa banal na kasulatan, hindi natin malalaman. Tayo'y nangangapa sa dilim. Subalit sa kanyang kabutihan, hindi lamang niya tayo binayayaan ng kanyang buhay na salita upang makilala natin siya at humanga at mahalin at sambahin. Hindi tayo binigyan ng biyaya ng kaligtasan na maging instrumento niya para sa kaligtasan ng marami. Ano ba ang panalangin? Marami na tayong narinig at marami na dapat tayong nalalaman dito sa ordinary na dapat ay normal sa mga mananampalataya na niligtas sa biyaya. Malaking tulong din itong Westminster Larger Catechism, question number 178. Ano ang panalangin
Ang sagot ay, ang panalangin ay isang pag-aalay ng ating mga hangarin, kagustuhan sa Diyos, sa pangalan ni Kristo, sa tulong ng Kanyang Espiritu na may pagpapahayag ng ating mga kasalanan at pagpapasalamat na may pagkilala sa Kanyang kaawaan. At itong natutunan natin sa Lord's Prayer o Disciples' Prayer na tinuro ng ating Panginoon at siyang modelo na kayo ngayon ay tumatawag sa inyong Ama na nasa langit at alam mo, dati hindi natin siya Ama. Iba ang ating Ama. At kung ikay wala kay Kristo, alam mo, ang iyong ama ay diablong si Satanas at sasama ka sa kanya magpakailanman. Yan ang dahilan kung bakit tayo tinuturuan ng panalangin. Ang ating Diyos ay banal-banal at siya ay hari ng mga hari. At ang kalooban niya ang siyang masusunod. At ang hangarin niya, mga kapatid, ay gamitin tayo sa panalangin upang sila ay makaranas din ng ating dinanas na kanyang biyaya ng kaligtasan. Sa mga kapatid, gusto kong ikaw dito ang isang magaling na mga ngaral sa ating kasaysayan. Si C.H. Spurgeon, the Prince of Preacher, sinabi niya, if sinners be damned, at least let them leak to hell over our bodies. If they will perish, let them perish with their arms above their knees. Let no one go there unwarned and unprayed for. Let no one go there to hell. Let no one go there unwarned and unprayed for. Kung sila may pupunta sa impyerno, at talagang pupunta kung hindi sila magsisisi at magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero wag sana silang pupunta doon na hindi nabigyan ng babala. At hindi man lang nalaman nila, o kahit na hindi nalalaman na sila ipinanalangin. Sapagkat yan ang ating tungkulin. Yan ang tungkulin ng iglesia. Alalahanin natin ang mga nasa labas pa ng kanyang kaharian. Alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon. Alalahanin natin patuloy ng may pagtsatsaga, ng may passionate, na may pagtitiwala na ang Diyos ay mahabagin sa ating mga kasama sa iglesia, bata man na matanda, babae o lalaki, na kasama natin palagi sa pananambahan, mga kapitbahay, mga kababayan at mga tao sa sanlibutan. Tatlong bagay lang gusto ko matandaan dito at gusto ko lang gawing simple itong paksa na ito na pananalangin para sa mga makasalanan. Number one, yung patanong. Yung number one ay why? And then what? And then how? Yun lang. Gusto kong sabihin. Ng una ay, bakit? Why pray to God? Para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kung sinasabi natin dito, na sinasabi ng Biblia, sinasabi ng ating confession, na ang Diyos ay sovereign sa lahat. So bakit pa kailangan natin na manalangin? Totoo naman na hindi kanya kailangan ultimately sapagkat kaya niyang magligtas in just a wink of an eye. Subalit ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kalooban. Ito ang kanyang paraan. Ang kanyang paraan ng pagliligtas mula pa sa walang hanggang sa kanyang pag-ibig ay sa pamamagitan ng kanyang anak na sinugo at ang Espiritu Santo na kanyang ilalapat sa mga makasalanan na binibigyan ng pagsisisit pananampalataya. Ito ang paraan niya na ang mga tao niya ay manalangin. So bakit kailangan manalangin?
Sapagkat ang ating soberanong Diyos ay nagsabi, ganun kasimple, na kayo'y manalangin. Ang linaw naman ang sabi ng Panginoon. Siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y Lord of Lords. He is our Savior, Jesus Christ. Siya'y tunay na Diyos, kapantay ng Diyos. At siya'y nagsasabi sa atin sa panalangin na ito, manalangin kayo ng ganito. So it's very clear. Kahit bata naintindihan ito. Bakit kayo manalangin? Particularly sa mga hindi pa mananampalataya na sila'y maligtas sa habag ng Diyos, malinaw ang utos ng ating Panginoon. Kayo'y manalangin, Ama namin, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ang kalooban mo mangyari. Hindi nila magagawa ayon kung hindi sila maligtas. At alam ng Panginoon ito. Alam niya na kaya niya, sabalit sa kanyang biyaya, nalulugod siya na gamitin ka. Hindi mo kailangang maging pastor para manalangin sa mga hindi mananampalataya. Gaano man kahina, gaano man sabihin mo, bago lang ako mananampalataya. Ang Panginoon ay nagsabi sa iyo, sa akin, ganito kayo manalangin. Si Pastor Paul Washer ay mayroong aklat na maliit, The Essential Means of Grace. Sinabi niya in the third petition, Your will be done on earth as it is in heaven. We are petitioning God that our inward surrender to His Lordship might be manifested in outward and active obedience and service, that we might live before Him on earth as we one day will in heaven. And with regard to the unbelieving world, we are praying that the gospel might so advance as to reconcile all nations, tribes, and peoples and tongues to God, and to bring them into willing and joyful submission to the King of Kings and Lord of Lords. These three petitions are a revelation of the heart of passion of Christ, and therefore they are to be the central passion of our lives, at the heart of all our praying. As God's people, we have one great concern, that His name be hallowed, that His kingdom come, and that His will be done in us, in the church, and throughout the globe. So magandang paalala ito sa atin, na narito, bakit kailangan tayo manalangin? Dahil ang ating soberanong Diyos ay nagsasabi sa atin, nag-uutos sa atin, manalangin kayo. Sana tayo ay ma-revive, sana tayo ay maging masunurin, sana tayo ay mag-grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. At maraming mga examples sa Biblia ng nananalangin in behalf of mga hindi mananampalataya na talaga mapapahamak. For example, sa lumang tipan si Abraham, sa Genesis 18, nakita natin dito ang intercessory prayer ni Abraham at siya'y nakipagtawaran pa, di ba? Na kung meron lang 50 o 45 o 40 o 30 o 20 o 10 na matuwid ay hindi niya na sana wasakin. Walang 10 kayo, winasak ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Nevertheless, nakita natin dito ang halimbawa ng mananampalataya na nanalangin sa hindi mananampalataya. Merong propeta si Samuel na nagsabi sa kanyang mga makasalanang mga kababayang Israelita, bukod dito sa 1 Samuel 12:23, sa ganang akin, wag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto sa pananalangin para sa inyo, kundi ituro ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Ito ang isang halimbawa ng tao ng Diyos. Nakita natin at sa bagong tipan ng Apostol Pablo ay narinig natin sa Roma, sa chapter 10, ang kanyang kabigatan sa puso na ang kanyang kababayan ay maligtas sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesu Kristo. At kagabi nakita natin ang unang Timoteo na pinangaral sa atin
na puso ni Pablo. And the ultimate example ng tunay na tao, ang Panginoong Heso Kristo. Sa lumang tipan pa lamang sa hula sa Isaiah 53, si Jesus ay namamagitan sa mga makasalanan at ang kanyang high priestly prayer sa John 17, maaari natin itong reviewin at makita natin ang puso ng ating Panginoong Heso Kristo. At doon sa krus ng Kalbaryo, nakita natin ang kanyang panalangin, Father, forgive them. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo kailangan manalangin sa ating soberanong Diyos sapagkat may utos siya sa atin at bilang kanyang mga alagad, nawa tayo ay maging masunurin. At sa biyaya at tulong ng Espiritu Santo, gawin natin ito bago mahuli ang lahat. Bago tayo bumalik sa alabok, bago sila bumalik sa alabok, sa anumang aksidenteng nangyayari o viruses na nangyayari o gera na nangyayari sa mundong ito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit kinakailangan nating manalangin? Sapagkat ang Diyos natin ay soberano. Sa lahat ng kanyang nilikha at maging sa bagong nilikha. And that means sa kaligtasan ng mga makasalanan. At nakikita natin dito sa Lord's Prayer, sa pinakahuli sa Matthew 6:13, sapagkat sa iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailan paman. Tunay ng ating Diyos ay unlimited sa kanyang power, sa kanyang paglikha at sa kanyang pagsusustento at pananatili ng lahat. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang the only ruler, King of Kings, and Lord of Lords. Sovereign. May magandang article dito sa Evangelical Dictionary of Theology about sovereignty of God. At maraming mga talata siyang binigay upang tayo bigyan ng confidence. Ito talaga ang Diyos na sinasamba natin. Buhay, makapangyarihan, sa banal na kasulatan. Hindi kagaya ng Diyosan ng marami na tao maging ating kababayan. Ito ang ating Diyos. Behold your God. Ito ang sabi ng Diyos sa Awit 103:19. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. May example dito sa aklat ni Daniel, si Haring Nebuchadnezzar, sa kanyang assessment, sa kanyang ginawa, and sabi niya, napakagaling ko. Gawa ko ang lahat ng ito. And then, ang ginawa ng Panginoon ay tinuruan siya ng leksyon na naging isip hayop. At pwede niyang gawin na mawala ang iyong sanity kapag tayo ay insane na hindi iniisip. Na bawat ibaling ang iyong paningin sa langit, sa lupa o sa ilalim ay marka ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang ating Diyos, siya ang ating Ama. At siya'y nag-uutos sa atin. Tayo'y manalangin in behalf of sinner under the hand of an angry God. Yan ang kalagayan ng makasalanan na yan kay Jonathan Edwards. Para siyang gagamba. Di ba may sapot? Na anumang oras ay pwedeng putulin ng Diyos. Kinakausap kayo dito mga kapatid. Ito ang kalagayan ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang ating kilalanin ng Diyos natin ay soberano sa lahat, sa kasaysayan, sa kalikasan, at sa ating tema ngayon, sa kaligtasan. Ang Diyos ang namahala, ang Diyos ang nagtakda mula sa walang hanggang, sa kasaysayan ay tinakda. Galatia 4:4, ang ating tagapagligtas ay panganak sa isang birhen. Siya'y walang kasalanan, siya'y perfect, siyang ating Savior, siya'y nangaral ng katotohanan tungkol sa Diyos na banal, banal, banal. At siyang nagsabi, siya ang tanging daan, ang katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama, maliban sa akin. At tinutukoy niya ang sarili niya sa huling aklat ng Lucas na ang buong propesiya sa lumang tipan
ay nagpapahayag sa Kanya na nag-aalay ng Kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng marami. At yan ang magandang balita. Yan ang nais nating ipahayag. Yan ang nais nating ipanalangin, na may Diyos tayo na nagsabi sa atin, ganito ang inyong gawin, at nagsabi sa atin na nag-uutos at nagpapahayag. Siya ay unlimited sa kanyang power at gracious and merciful. So sinabi ko sa inyo na ako'y nagpunta sa Mindoro, natuloy ako doon, at nagpahayag ako sa aking mga kamag-anak. Pag-uwi namin, dadaan kami doon sa Calapan Pier sa Mindoro at nabalitaan ko sa sinakyan naming barko na meron palang tumalon doon na babae sa karagatan, mahigit malayo pa, 1 kilometro na mayroong babae daw. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit siya lumundag na babae, na dalaga. At siya ay naandun kahit na siya magaling sa paglangoy, hindi niya kaya, malayo. At kahit siya marunong lumangoy, maraming pating doon. Yun ang picture ng lahat ng tao. Mga kapatid, yun ang picture natin. Helpless, hopeless, ayon sa aklat ng Efeso 2. Walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Efeso 2, 1, 2, 3, patay, pasaway, anak ng kapuutan. So ito ang itinuturo sa atin, na may soberanong Diyos at mga taong mga bumagsak sa kasalanan na walang kakayahan. Totally depraved. Patay. Mga kapatid, huwag mong kaligtaan kung ano ka o sino ka sa harapan ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya may kagalakan tayo at pagpapakumbaba na nagpupuri sa Kanya. Subalit, tayo ay may pusong mahabagin, kagaya ng ating Diyos na nahabag. Hindi siya masaya sa kamatayan ng makasalanan. Ang nais niya ay sila'y magbalik loob. At kaya niyang gawin yon sa kanyang kapangyarihan, subalit nais niyang gamitin tayo na may nanatitira pang kasalanan at kahinaan, na manalangin tayo upang sila'y mapabilang sa kaharian ng Diyos. Upang sila'y tumawag din kagaya mo, Ama na nasa langit. At upang sila ay magalak sa kanyang kabanalan at magpasakbo sa kanyang paghahari. At ang kanyang kalooban ay pawang matuwid at tama. Yan ba ang puso mo, mga kapatid? Mahalaga na ating unawain ang ating Diyos na dakila sa lahat. Mahalagang unawain natin na ang tao ay bumagsak sa kasalanan at walang kakayahan. Kaya ano mga ating kaisipan sa ating mga panalangin? Malinaw dapat sa atin na ang mga hindi mananampalataya ay mga alipin ng kasalanan. Juan 8:32, mga bulag sa ebanghelyo. Ikalawang Korinto 4:4. Matigas ang puso, Efeso 4:18. Rebelde laban sa kalooban ng Diyos, Roma 8:7. Yan ang puso mo, mga kaibigan, bata't matanda. Mga nasa online saan ka man lupalop ng mundo, hindi ka makapagsisinungaling sa harap ng Diyos na alam ang lahat sa iyo. Ngunit nais niya na ikaw ay mabago. Pero wala kang kapangyarihan, wala kaming kapangyarihan, kahit na mga ngaral na mga dakila, kahit na magaling sa pangaral, walang kapangyarihan sa buong mundo na magbago ng makasalanan. Yan ay kapangyarihan lamang ng Diyos. Ngunit nais niya na gamitin ikaw at ako para sa kaligtasan ng marami. And so, kung ang Diyos ay soberano, makapangyarihan, bakit kailangan manalangin? Sinabi ng Diyos at siya'y soberano na kayang magligtas at sa pamamagitan ng panalangin. Si Michael Horton ay tinanong din ng ganyan. Soberano pala ang Diyos, bakit kailangan pang manalangin? Ang sagot niya kung hindi soberano ang Diyos, bakit ka pa mananalangin?
Hindi naman pala siya makapangyarihan. Kaya tayo nanalangin dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. At siya'y ating Ama na nasa langit. At siya'y nagnanais talaga na maligtas sila. Kaya ginagamit niya tayo. Ini-encourage niya tayo. Binibigyan tayo dito ng mga parabola ng pagtatyaga, ng pagtitiis. Sapagkat siya ay Diyos na compassionate and righteous at nagliligtas. Ni-encourage ko kayo na basahin ang ating Confession of Faith bilang Reformed Baptist, 1689. Because of time, basahin niyo mga artikulo tungkol sa pagsisisi sa pananampalataya, Kabanata 14, Kabanata 15, na nagpapahiwatig doon, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng biyaya ng pagsisisi at pananampalataya at siya'y soberano sa lahat. Ang gusto ko ngayon tutukan natin sa pangalawa ay ano ba yung mga specific na ating dapat na pinapanalangin, specific na ating pinapanalangin para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Merong aklat si R.C. Sproul ng pamagat ay Save from What? So nung doon siya nagtuturo daw sa isang seminary ay siya nagmamadali para makapagturo, concentrated siya, and then bigla na lang may nag-cut sa kanya at nagtanong, humarang sa daan niya, sabi, "Are you saved?" Medyo nagulat siya. At nag-isip siya, "Saved from what?" So nagulat din yung nagtanong dahil nahirapan din siyang magsagot. Saan nga pala naligtas? At iniisip kong tanungin din kayo na inuutosang manalangin. Manalangin kayo para sa kaligtasan. Kaligtasan saan? Naintindihan ba natin ito? O sa biyaya ng Panginoon, kayo kabilang sa isang iglesia na talagang tapat na nagtuturo sa kahulugan ng kaligtasan. So may pribileho kami sa aming academy, sa aming principal na nagtuturo sa mga doktrina na mahalaga. Kagaya ng doktrina ng kaligtasan, isang semester ito na pinag-aaralan. Doktrina ng tao at ng kasalanan, ito ay isang semestre na pinag-aaralan. At mas malawak na mga katotohanan ang ating mga dapat maunawaan sa ating personal na buhay ng appreciation at ganun din sa ating pananalangin at sa pagpapahayag sapagkat maraming mali na tagapagturo, maraming mali at hindi tama ang kanilang mga pagtuturo patungkol sa dakilang kaligtasan ng Panginoon. Nawa ang Panginoon ay magbigay sa atin ng biyaya ng patuloy na paglago at yung humility ng pagiging teachable sapagkat ang tao nakita natin ay talagang bumagsak sa kasalanan, true and true, totally depraved. Walang kakayahan at siya'y nasa ilalim ng puot ng Diyos at talaga siya ay mapapahamak magpakailan paman at yan ay permanent forever and ever. At walang ibang paraan maliban na siya'y ma-born again by the power of God in Christ, in the power of the Holy Spirit. Kailangang maunawaan ito at kailangan nating maunawaan so that when we pray at least sa ating mga specific prayer, una gusto kong sabihin na manalangin tayo sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kasama sa church, mga taong inilalagay ng Panginoon sa kanyang providensya, kahit mga taong hindi welcome sa ating buhay, inilalagay niya, dahil may layunin siya na gamitin tayo, na sila din ay mapabilang sa pamilya ng Diyos at kaharian ng ating Diyos. Number one, ang specific prayer natin ay manalangin tayo sa ating soberanong Diyos na magpadala siya talaga ng tagapangaral at tagapagturo na tama ang pagtuturo sa Biblia. Maraming tagapagturo, subalit binabaluktot ang katotohanan ng salita ng Diyos. I-spare tayo dito. Hindi tayo nagyayabang bilang mga Reformed Baptist. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo mga benepisyaryo ng mga tao ng kanilang pamantayan na Scripture alone. Biblia lamang ang pamantayan sa pananampalataya at pamumuhay. Si Kristo lamang, pananampalataya lamang na biyaya ng Diyos. At ito'y kapangyarihan ng Diyos na ating malaman para lamang sa kanyang kalawalatian.
So nawa ang Panginoon ay magpadala, sinabi sa Lucas 10:2, Matthew 9:37 to 38, maraming aanihin subalit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang pag-aani na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. At dito ang halaga ng mga pastor na tagapagturo sa kanilang mga tao at ganun din sa mga kalalakihan. Baka may kalalakihan dito na sa providensya ng Panginoon kayo dinadala sa isang iglesia at kayo ay may tungkulin na alamin ang kaloob ng Panginoon sa anumang paraan. At kung sa biyaya ng Panginoon, mayroong maayos na akademya, encourage natin, suportahan natin ang mga ito. At hindi naman kailangan na ikay maging pastor, maalan ng sobra sa teolohiya. Ikaw ay naturuan na ng iyong pastor sa linggo-linggong pangangarat, Bible study. Sa maaari mo na itong dalhin sa panalangin para sa iyong mga mahal sa buhay. Kasama sa trabaho, kaklase, mga kababayan. O dakilang Diyos, ikaw ang aming soberanong Diyos na nagsusugo ng mga tagapangaral sapagkat sa pakikinig ng salita, doon lumalago sa pananampalatayang nagliligtas. Genuine faith na may kaalaman, may pagsang-ayon sa Biblia, at may pagtitiwala sa tunay at buhay na Diyos. Yan ang karanasan ko sa Saudi Arabia. Ako'y nagpunta doon sapagkat namatay ang tatay ko dahil walo lang kami magkakapatid at bilang lalaki sa pamilya, ako'y nagtrabaho doon para lang sa pera. Pero ang Panginoon, di ko kilala, nagpadala doon ng isang engineer. At pagkatapos ng trabaho niya, siya nagtuturo ng tapat at naintindihan ko na ako'y makasalanan at ako'y mapapahamak at pupunta sa apoy ng impyerno magpakailanman, and there is no other way. At sa biyaya ng Panginoon, it turns my world upside down. Bago pa man ako umalis sa Saudi, marami ding mga bisyo at bumili pa ng Diyos-Diyosan, nakipagtawaran pa sa nabaliches, yung ganito kaliit. At nilagay ko sa aking sala at ako'y sumulat. Pagkatapos akong maligtas sa biyaya ng Diyos, sabi ko na, walang text, walang Facebook. Mali pala yung aking ginawa. Tanggalin ninyo ang Diyos-Diyosan. After 1 month, sa yellow paper, after 1 month din ang sagot. Sabi niya, ikaw naglagay, ikaw magtanggal. At yun ang ginawa ko talaga. Pagbalik ko, after 2.5 years. At sabi ko sa kanila, inipon ko sa kanila, ako ay natuto sa salita ng Diyos. Hindi ko kayo pipilitin dahil 8 nga kami magkakapatid. Aking nanay, patay ng aking ama. Sabi ko, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko kayo pipilitin. Sabi ng nanay ko, hindi ako marunong magbasa niyan. Sabi ko, marunong ka magbasa ng liwayway, marunong ka magbasa ng balita, hindi kayo marunong magbasa ng salita ng Diyos. Sa Tagalog naman, after 17 years, siya'y binautismuhan at naligtas. At patuloy kami nag-aaral sa online Bible study sa biyaya ng Panginoon. My point, mga kapatid, manalangin tayo talaga ng tagapag-ngaral, tagapagturo sa biyaya ng Diyos upang sila'y matuto ng mga dakilang katotohanan sa ating soberanong Diyos na banal, banal, banal at Diyos na nahahabag sa mga makasalanan. Ipanalangin natin na talaga mabuksan ang kanilang mga puso sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesukristo sapagkat ang Espiritu lamang, sinabi dito, di ba, na kung kayo masasamay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay sa Spirit ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya, sa mga mananampalataya na tayo mapuspos ng Espiritu Santo upang magawa natin ang mga ito na nakalulugod sa Kanya. At kung walang Espiritu ayon sa aklat ng Roma 8, sila'y wala kay Kristo at hindi mananampalataya. So parehong Espiritu Santo ang kailangan ng mananampalataya at mga hindi mananampalataya upang sila'y mabago, sila'y born again, mapalitan ng pusong bato, ng pusong laman. At ang liwanag ng Ebanghelyo ay makita nila ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos na nagliligtas. At sila'y manampalataya.
at sila'y magsisi na regalo ng Diyos. Biyaya lang ng Diyos. Efeso 2:8-9. At sila'y makalaya sa pagkakaalipin kay Satanas. At malaman nila na walang iba kundi pananampalataya lamang kay Kristo Jesus ng Biblia. Hindi yung Kristo ng relihiyon ng iba, yung tradisyon, kundi ng banal na salita ng Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, si Kristo ang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang ang puot ng Diyos ay kanyang tinanggap na para sa iyo. At ang galit niya ay naalis sapagkat siyang nagtiis. Siya ang kabayaran sa ating pagkakautang na hindi kayang bayaran. Siya ang the ultimate sacrifice. At siya'y nagtagumpay para sa atin. It is finished. At siya'y muling nabuhay. Kung kaya siya'y nagsabi sa mga sumasampalataya, kayo man ay mamatay, kayo muling mabubuhay, at hindi na kayo mamamatay. Magpakailanman sa piling ng Diyos. Wala ng pagluha, wala ng kirot. Sa bagong langit at ang bagong lupa. Ito mga partikular na nais nating ilapit na talaga buksan ng Panginoon ang kanilang puso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kagaya ni Lydia at maraming tao ng Diyos sa kasaysayan. At marami pang mga bagay na gawain ng Espiritu Santo na kanyang gawain ng aplikasyon ng kanilang pagtawag, ng pagbabago, ng pananampalataya, ng pagsisisi, ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng katwiran lamang ng Panginoong Hesukristo na ipanalangin natin na talagang katwiran ni Kristo ay talagang kanilang matanggap sa biyaya ng Diyos at maunawaan ng kanilang kasalanan na nilipat sa Panginoon. Yun ang exchange gift na ang kasalanan natin ay dinala ng Panginoon at ang kanyang pagiging matuwid ay regalo niya, biyaya niya. Ipanalangin natin ito at sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ay maunawaan nila ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. And then panghuli, paano tayo manalangin? Paano tayo lalapit sa ating soberanong Diyos? Hindi may kayabangan. Hindi walang galang. Siya'y banal. Ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa langit at kayo nasa lupa. Siya'y hari ng mga hari. Kung ang mga hari nga sa lupa, ikaw ay talagang nagpapakita ng iyong paggalang. How much more the King of Kings and Lord of Lords? At pagkapasakop sa kanyang kalooban. So lumapit tayo sa kanya ng merong reverence. May boldness, yes, kagaya ng pinakita sa atin dito ng mga parabola, pero may paggalang. Meron ding pagpupurit, pagpapasalamat sapagkat siya'y ating Ama sa langit dahil sa bugtong na anak, tayo naging mga adopted children of God. At yan ang gusto natin mangyari sa ating mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya. Lumapit tayo ng may saving faith. At hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Mayroong fake. And sana walang ganon dito. At ang tunay na pananampalataya ng liligtas ay may kaalaman sa pahayag ng Diyos dito sa banal na kasulatan. At may pagpapasakop tayo dito sapagkat ito ay revelation of God, final authority in life and faith. At meron tayong tunay na pagtitiwala ng lahat ng ito ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. And so mga kapatid, mga kaibigan, nawa tayo ay lumapit ng may genuine na pananampalataya na regalo ng Diyos at may puno ng pagpapasalamat sa Kanya. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer
and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Tayo'y lumapit ng may pagsunod. Tayo'y lumapit ng may persistent and perseverance, kagaya ng pinakita sa atin dito sa parabola ng ating Panginoong Jesucristo. I will close now. Nawa tayo ay turuan ng Panginoon. Lord, teach me to pray. And I will close this ng dalawang kwento. Yung una ay nabasa kong kwento ng isang batang babae na nagkasakit siya at siya'y mananampalataya. At siya'y very concerned na malapit na siyang mamatay. So ang ginawa ng kanyang pastor ay sinabi niya, ilista mo ang mga pangalan na hindi paligtas ng iyong kilala sa iyong kapaligiran. At yung bata na yun na nagkaroon ng sakit na nakamamatay ay nagsimulang manalangin sa kanyang maliit na hometown. At nabalitaan niya na unti-unti mayroong naliligtas sa kanilang mga kasama doon sa kanilang hometown. At patuloy niyang ipinanalangin ang lahat ng kanyang nasa listahan. At nung siya'y mamatay, natuklasan doon sa kanyang unan na merong 56 na mga pangalan ng tao na kanyang ipinanalangin. At halos lahat daw ay naligtas. Yung pinakahuli ay bago mamatay din ay naligtas. Ito yung artikulo na aking nabasa pero may challenge dito. Meron ba tayong mga pangalan na ipinapanalangin? Sana malinaw sa atin kung sino ang mga pangalan na ito sa ating pamilya, kamag-anak, mga minamahal. And then yung panghuling ilustrasyon ngayong April 12 ay 112th anniversary ng Titanic. At alam nyo, yung barko na yon na unsinkable daw, kahit Diyos hindi kayang isink ay lumubog. At alam natin, ng kwento doon, mayroong mananampalataya doon na isang pastor na kung saan ay kasama doon na namatay, pero bago siya namatay, siya ay pastor na talagang nais na ang mga tao ay mamatay. Siya si John Harper. At yung mga tao nakalubog doon, na malamig doon sa dagat doon na papalubog ng barko, lumubog na barko, siya'y nagsasalita sa mga tao, kayo'y sumampalataya sa Panginoon at kayo'y maliligtas. And then, meron siyang nakitang isang tao doon na nagiginig na sa lamig at sinabi niya, ligtas ka na ba? Sabi niya, hindi pa. Sumampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. And then pumunta na naman sa iba. At dahil sa sobrang lamig, minsan ay lumulubog siya. Si John Harper at sa kanyang paglitaw ay muli nakita niyang yung tinanong niya, ligtas ka na ba ngayon? Hindi pa. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikay maliligtas. And then pagkaraan ng mga 4 na taon, nagkaroon ng reunion. At itong tao na ito, na huli na nasabihan ni John Harper, ay naligtas at may pagluha siya na nagsabi, ako yung huling tao na nabahagi na ng Ebanghelyo ni John Harper at naligtas. Pero may patotoo dito ang kanyang kapatid na si John Harper ay taong mapanalanginin. Nananalangin siya para sa kaligtasan ng marami. May the Lord help us. May the Lord help us to pray aright. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit ng may pagpakumbaba at tunay na nagpapasalamat din sa iyo na aming Ama sa langit. Turuan mo kaming manalangin, hindi lang sa aming sarili, kundi para sa kaligtasan ng marami nandito na nakapakinig. Buksan mo ang puso nila, kagaya ni Lydia, upang sila ay makatakas sa kapahamakan at makasama sa iyong bagong langit at bagong lupa at maging ang technology nito ay gamitin mo, O Diyos, para sa kaligtasan ng marami, para sa kapupurin ng iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.